Nawala si Bishop. Anyway, excuse me. Kamusta na ba ang buhay-buhay natin, bro? Yan, buti na. Ayun, si Yun. Bishop. Yan. Wait natin. Ating green light. Hindi pa yata tayo nag-e-air no? Wala pa, no? Check natin. Nabigla lang ako. Ha? Live Live na. nga pala. Gandang gabi. Yun, no? Naka-air na ba tayo? Mukhang hindi pa, no? Live na yan. Meron naka-air na po. Naka-live na po. Live na ba tayo? Sa Grace Life Forum? Tignan ka po. Yun, naka-live na. Kaya nga, sa Grace Life Forum mismo? Opo. Talaga? Bakit ako hindi ko nakikita? Buti pa kayo? Yun. Mahina yung signal ko. Mahina. Sige, magparami muna tayo ng tawag dito, ng ating viewers para masarap ang kwentuhan natin. Makulay yung mga damit natin, no? Oo nga eh. Makulay, ano? Yung pangalan mo, bra, yung palayaw mo, bra, Jeff o Jed? Jed. Jeff nakalagay eh. Jeff ba nakalagay? Kamali. Kamali ng type. Bira, ang tagal na natin kasama si Jed, no? Tinatanong pa natin kung ano pangalan. Jeff nakalagay eh. Ngayong gabi, muna, pwede mo nang Jeff muna. Next week, next forum na ayusin. Pasmado, iba na pindot. Iba ba? Iba? Share muna tayo. Okay, share muna natin. Mga kapatid, mga kaibigan, no? Sa mga tawag dito, followers natin. Paki-share niyo po itong ating video o itong ating live stream para marami po tayong maabot. Maganda ang ating pag-uusapan natin ngayong gabi. Napapanahon. Siguro habang nagpaparami tayo ng maganda siguro bumati na rin tayo, no? Para dire-diretso na tayo, no? So unahan ko na, magandang gabi sa inyong lahat. Kung saan man kayo naaabot, saan mang lugar kayo naroon na naaabot nitong ating live stream. Kung umaga dyan sa inyo, magandang umaga po. Kung tanghali, magandang tanghali. Magandang hapon kung hapon. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Ako po si Brother Henry Uy ng Grace Life Church. At welcome po to Grace Life Forum. Kung ngayon lang kayo nakasumpong ng program natin. And ito pong forum na to, wala pong ibang objective kung hindi maipahayag natin, no? Yung full grace message, yung mensahe ng biyaya. Kasi tayo mga Christians ay nasa ilalim ng biyaya ng Panginoon under the new covenant. Okay? So wala po tayong pinag-uusapan dito kung hindi mga bagay-bagay na may kinalaman po sa bagong kasunduan sa inyo po. So good evening po sa ating lahat. Magandang gabi po. Isang mapagpalang gabi po sa lahat. So, isang linggo na lang po, halos 6 days, 7 days, ay Pasko na. So, yung ating pag-uusapan ngayon ay may kinalaman po diyan. So, magandang may malaman din tayo na mga bagay-bagay patungkol po dito sa usapin na yan kasi may mga ibang usapin na lumalabas tungkol dyan eh. So, yun po yung mga bagay na pag-usapan natin ngayon. At abangan po ninyo. So, yan po ay napakahalaga. So, magandang gabi po sa lahat. Muli. Yan, no? Yun. Magandang gabi po sa lahat ng mga sugid na sumusubaybay at mga susubaybay pala. At isa na pong makabuluhang gabi sa inyo, no? I hope na magkaroon ng kaliwanagan yung mga bagay-bagay na aming pag-uusapan ngayon
sa ating lahat, no? Kasi marami pa ring naguguluhan sa topic na ito kung dapat ba. Kaya tignan natin, no, anong ating maidadala ngayong gabi. Magandang gabi po. Yun. Ano ba pag-uusapan natin? Sige, simulan na natin para makarami tayo. Total, meron naman tayong at least 10 viewers na para makarami. Joel, ano ba ang discuss Marami po natin? kasi ang nag-iisip, no? Pagdating dun sa salita na Christmas, no? Yun na yung kapanganakan ng ating tagapagligtas, no? Ang Panginoong Kristo. No? Dahil di ba merong instances po sa Bible, no? Na yung mga pastol ay dinalaw ng anghel at kasama nila yung, of course, pastol, may mga tupa yan. No? Hindi ka na Siyempre, pwede, hindi ka na pwede maging pastol na walang mga tupa. No? So doon sila doon nag-iisip yung marami, no, na yung kapanahunan kasi na yan no, tong December sa Israel ay malamig yan eh. Hindi kakayanin ng mga tupa na sila ay nasa labas. So ang iniisip nila ay hindi talaga December ipinanganak ang Panginoon. So naging debate po tuloy yan yung mga usapin na yan. At marami pong religion no na claiming Christian ang nag-iisip na bakit natin sineselebrate ang Kapaskuhan samantalang hindi naman December 25 ipinanganak ang Panginoon, no? Kung pagbabasihan no yung panahon, kung isasakto dun sa panahon na sineselebrate po ngayon kasi sa western world halos sabay-sabay naman eh. Siguro kung meron lang mga diferensya, oras lang, araw lang. Pagdating naman sa Middle East, halos yun din naman pareho yung panahon. No, December, so marami nag-iisip na hindi talaga December. No, kung titingnan naman natin ay meron naman silang punto kasi talaga namang kung titingnan natin yung senaryo sa Bible, malabo nga naman na sa panahon na ito ay wala talagang nagpapastol no, dyan sa lugar ng Israel dahil nga hindi kakayanin ng mga tupa na sila ay nasa labas. So may nag-iisip na ito yung nasa April, o may nag-iisip na ito ay nandun sa medyo abante ng konti, advance bago mag-December. So, yun po yung mga debate. So, at marami pong nahati sa usapin na yan. So, ngayon yun po yung magandang ano natin. so parang Natin yan. basically, parang sinasabi natin, hindi talaga pinanganak ng Disyembre si Lord. Opo, opo. Yun yung ano. Yun yung ano. Tayo naman, nag-celebrate tayo. And ang tanong dyan, ito ba ay tama na gawin? Bagamat hindi natin natutumbok yung petsa, eksakto. At wala naman talaga makapagsasabi ng petsa kung kailan. No? Sang-ayon naman po tayo doon. Kasi wala naman talagang natala sa Bible na eksaktong petsa. Pero tayo po ay naniniwala na meron dapat i-celebrate. No? At yun po yung pag-uusapan natin ngayon. So, tama ba na i-celebrate natin ang Pasko sa kabilang alam natin na hindi naman talaga eksakto December 25 ipinanganak ang Panginoon? So ano pong masasabi natin dyan? Sir Henry? Siyempre, yung malakas ang appeal mo na ang una. Po. Napapanahon tong ano natin tong topic natin Kasi nga gawa ng maraming mga religious group ang hindi sumasang-ayon na ipagdiwang ang Pasko, no? At hindi lang mga ibang religious group, kundi meron ding mga Christians in the body of Christ, no, sa evangelical community na hindi rin nagse-celebrate ng Christmas. Hindi rin sumasang-ayon. Kaya yung ating pinagpag-uusapan ngayon, yung title natin, dapat bang ipagdiwang ang Pasko? Kasi nga, hindi naman December pinanganak si Lord, no? At specific pa, December 25. Okay? Di ba? Bakit mo i-celebrate ang Pasko o kapanganakan ni Jesus ng December 25 gayong alam mo naman na hindi naman pinanganak diyan ang Panginoong Jesus sa time na yan. So, why celebrate? Kaya
Marami ang hindi talaga nagse-celebrate. Yung mga Iglesia ni Cristo at iba pang mga religious group. Tapos, may mga Christians na rin na ayaw na rin, no? O parang medyo naging ano, naging medyo sobrang parang legalista na ba, no? Masyadong ma-technical na, no? Yung mga ibang mga kapatid natin, ano? Siguro bigyan natin ng konting background. Kailan ba nagsimula yung selebrasyon ng Christmas, no? Kasi yung first 300 years ng Christianity, wala namang selebrasyon ng Christmas eh. Nagsimula kasi ang Christmas celebration nung 4th century, no? Naisip ng Roman Church na ipagdiwang yung birthday ni Lord, no? At naisip nila na pangalanan ito nung una, hindi naman Christmas ang pangalan nung una eh. Tinawag nila itong birth mass. Tas kalaunan, naisip nilang palitan gawing Christmas kasi ah ipangalan kay Jesus Christ. Kaya from birth mass naging Christmas. So ito yung nagsimula ng 4th century. So just imagine 300 years na ang Christianity, walang selebrasyon ng kapanganakan ni Jesus. Tapos naisip lang ng Roman Church na ipagdiwang yung kapanganakan ni Lord. At doon nga nagsimula yon. So from birth mass, nagsimula birth mass ang unang tawag. Tapos kalaunan ginawa nilang Christmas. Tapos nung nagse-celebrate na sila, naisip nung mga nagpasimula nitong celebration na to na gawing medyo festive ang dating, no? So and to be more festive, sinamahan nila ngayon ng ilang mga bagay-bagay na hindi nakasama sa Bible. Doon nila isinama si Santa Claus, sinama nila yung bigay ng regalo, nagkaroon ng Christmas tree, yung mga ganyan. Tapos ngayon medyo ah, dumami na lalo, no? Meron ng Christmas light, di ba? So dumami na. At yun ay ginawa nung Roman Church just to be more festive. Hinaluan nila ng mga bagay na wala na sa Bible. At dito medyo nagre-react yung mga ah, ibang religious group as well as yung mga Christian na talaga sa evangelical community na dahil sinamahan ng mga bagay na wala naman sa Bible ang celebration ng Christmas na hindi dapat gawin. Tapos isama mo na rin diyan na yung celebration ng Christmas ng December, wala naman din kasi talagang nakakaalam ng kapanganakan ni Jesus, no? Hindi naman talaga December 25. And meron ngayong parang kung ite-trace mo yung origin niyan, hinango ito sa isang pagan celebration, no? Yung sun god na kinikilala nung mga panahon na yan. So talagang basically nahaluan siya ng nahaluan ng nahaluan yung selebrasyon na wala sa Bible. At nasamahan pa ng pinanggalingan nito, parang pagan yung hinango na inincorporate sa Christianity. So lalo na sinamahan ng Santa Claus, sinamahan ng Rudolph, the Red-Nosed Reindeer, sinamahan ng Christmas tree, sinamahan ng palitan ng regalo na wala naman doon sa Bible. Wala tayong mababasang gano'n sa kapanganakan ni Jesus eh. So doon ngayon, dahil doon lumabas ngayon yung mga ah, parang laban dito sa selebrasyon na 'to. Hindi dapat ipagdiwang 'yan, lalo na kung yung mga hinalo ay wala naman sa Bible, ganyan. So, sa'tin, ako personally 'no, kasi masaya, 'no? Hindi naman natin maiaalis na masaya yung merong Christmas light, masaya yung may Christmas tree, masaya yung nagbibigayan ng regalo, 'no? Ah
si Santa Claus, no? Masaya rin naman talaga kung titingnan natin, eh, no? Tama. Siguro ang maganda lang ilagay natin sa tamang perspektibo, 'di ba? Ah, siguro pupuwede natin siyang ihanay doon sa i-categorize natin yung Christmas, no? At saka yung madalas nating nakikita na kapag shino-shortcut yung salitang Christmas, ginagawang Xmas, 'no? Nakakita na kayo ng gano'ng bate? Merry Mm. Xmas, 'di ba? So questionable yung X na yun, eh. Ano ba yung X na yun, 'no? Siguro puwede nating i-categorize yung tunay na Christmas, si Kristo yung pinagdiriwang, 'di ba? At diyan natin makikita yung mga karakter sa Christmas, si Jesus, si Joseph, si Mary, yung shepherd, yung wise men, sila yung mga karakter sa totoong Christmas. Ngayon etong si Santa Claus, si Rudolph, Christmas tree, yung mga bigayan ng regalo, 'no, Christmas light, siguro dun natin sila ihanay sa Xmas, 'di ba? Xmas kasi wala sila sa Bible, eh, 'di ba? Ngayon, Puwede. ah, masama ba yun? Kasi yun ang puwedeng issue diyan, eh. Masama ba yun? Yung merong ganitong just to be more festive, merong Santa Claus, may bigayan ng regalo, merong, Christmas light. Ang tanong diyan, masama ba yun? Dun kasi nagkakatalo, eh. Ako kasi personally ang masasabi ko diyan, there is nothing wrong dun sa mga bagay na yan. Only, dapat alam mo kung ano talaga yung essence ng Pasko, ano yung pinagdiriwang. So, put Christmas over Xmas. Kasi marami kasi naka-focus dun sa Xmas. Ang bida 'pag Pasko si Santa Claus, 'di ba? Tapos dapat may bilihan ng regalo, Xmas yun, eh, 'di ba? Hmm. Ah, yung decoration sa bahay, yung merong Christmas light, 'no? Xmas yun, naka-focus masyado ang isip doon sa Xmas. Tapos yung mismong celebrant, 'no, sa Pasko, which is si Jesus mismo, parang Bawal. naisasantabi, oo, naisasantabi siya. So, sa aking pananaw, personally, I don't think there is wrong dun sa maglagay ka ng Christmas light, magbigayan tayo ng regalo. I do believe there is nothing wrong dun sa mga tradisyon na yan. Only put Christmas over Xmas. Alam mo dapat yung ano, yung, ah, pinagse-celebrate 'pag Pasko. Naalala ko tuloy yung isang kuwento, maikwento ko lang. Ito madalas ko 'tong naikukuwento kapag Pasko, eh, at, binibigyang halaga yung kapanganakan ni Christ, eh. Ah, yung selebrasyon ng binyag, 'no, 'di ba sa ating bansa yung binyag, ano yan, eh, pinaghahandaan talaga yan, eh. May mga Pilipino na hindi na pinaghahandaan yung birthday, anniversary, pero pagdating sa binyag, 'no, talaga namang pinangungutang pa yan. Pinangungutang nila yan, kahon-kahon ng beer, 'di ba, pinangungutang yan. So one time merong mag-asawa, first child nila, unang anak, sabi nila kailangan bongga 'tong binyagan na 'to. So talagang pinangutang nila 'yan. So ngayon nung bago dumating yung binyag, talaga namang bising-busy sila sa paghahanda. Kung sino yung mga ninong at ninang, ano yung mga ihahandang pagkain, talagang naging busy sila sa preparasyon. Tapos nung araw na ng binyag, pagpunta nila ng simbahan, nung bibinyagan na yung bata, naisip nila, parang may kulang. Nasaan si Junior? Okey. Naiwan sa bahay si Junior. Naiwan sa bahay. Pagpunta nila ng simbahan, si Junior nasa bahay. Okey na, ang punto ko is this, hindi nila nakalimutan yung ihahanda, hindi nila nakalimutan yung listahan ng mga ninong, ng mga ninang, pero yung mismong bibinyagan nalimutan. Ganyan din ang madalas nangyayari kapagka Pasko. Hindi nalilimutan yung mga ninong-ninang, yung mga handaan, 'no, yung mga dekorasyon. Pero yung mismong ipinagdiriwang, the reason for the season na si Jesus, medyo nawawala. Kaya marami tuloy, 'no,
para 'wag nating i-celebrate 'yan kasi hindi naman si Jesus yung sine-celebrate, eh. No, sa tingin ko dapat lang ilagay natin sa tamang perspektibo. Put Christmas over Xmas, 'no? Kasi ako, okey lang sa'kin yung may Christmas light, okey lang sa'kin nagbibigayan ng regalo. Kasi whether you accept it or not, masaya, eh, 'di ba? 'Pag Pasko 'di ba may reunion, may party, 'di ba? Masaya. Kaya I don't think ano, dapat siyang labanan na 'wag ipagdiwang kasi, ah, wala naman siya sa Bible. Eh, sa totoo lang hindi din naman talaga nakasulat sa Bible na dapat ipagdiwang ang kapanganakan ni Jesus. Wala, wala. Pero ang tanong diyan, masama ba? So, sa'kin personally wala, walang masyadong, ano doon, walang masyado, okey? Mm. Kayo ano sa tingin niyo? Baka kayo tingin niyo masama, okey. So, Brother Jed, anong pananaw mo diyan? Sa Bible ba, pastor, eh, nakasulat din ba na dapat maghanda ka 'pag birthday mo? Wala rin naman, 'di ba? Wala rin naman. Oo, So, pero ba't natin ginagawa 'yun, 'di ba? 'Di ba? correct, So, correct, tama. 'di ba, ba't natin ginagawa 'yun? Wala, hindi naman lahat ng ano, eh, talagang laging nasa Bible, 'no? So, kailangan lang natin pag-isipang mabuti kung mabuti ba yung isang bagay, dapat natin gawin kahit wala sa Biblia. Eh, kung mabuti naman, wala namang masama doon. Siguro yun, tama Yes, yung sinabi ni pastor na yung focus doon sa pagdiriwang ay, nag-iiba talaga. Yun talaga yung kaya yung iba hindi natin masisi na parang ayaw nilang sang-ayunan na may Pasko kasi siguro dahil titignan nila yung iba is ano na, ibang-iba na yung paraan ng kanilang pagdiriwang. Parang nagagamit lang yung araw na yun para gawin nila yung mga gusto nila. Tama po ba? 'Di ba yung mga minsan yung mga tao dahil Pasko, dahil Pasko yung mga gagamitin nila yun para magpakalasing ng maigi, 'di ba? yung Gagamit maling Oo, pagse-celebrate, eh, 'no? tama po, tama. Gagamitin nila yun para magpakalasing, 'no? So, dun siguro nagkakamali talaga ng ano, ng, Yes, focus, 'no? Minsan yun nga, yung mga bata dapat talagang turuan ng mga magulang, oo. 'no? Dapat turuan ng magulang kasi 'pag hindi is talagang nagiging bida si Santa Claus. Lalo na yung mga Kristiyanong pamilya po kasi, talagang kapag hindi naturuan, eh, magiging gano'n nga. So, parang 'pag minsan nga si Jose Marichan siya na yung ano, eh, 'pag Pasko siya pa yung siya na yung iniisip ng mga tao. Lagi po sa Facebook, ano na daw, ready na ba parang umaano na, eh, 'pag Biyernes parang may kung ano-ano ng memes ginagawa, 'di ba? So, parang nawawala talaga yung ano, yung, essence, 'no? So, ah gusto ko lang bigyan ng diin 'no, yung si Santa Claus kasi, bakit ano ba siya, totoo ba siya? Totoo ba si Santa Claus? Bakit ba nagkaroon ng Santa Claus? Gusto kasi gusto ko lang Hindi, pong tanungin niya, pastor. yung personality ni Santa Claus, totoong tao siya, oo. Hmm, Pero hindi totoo yung pino-portray ngayon ng mga tao sa image niya, na kung saan para siyang si Lord 'no, omniscient. 'Di ba yung kanta ng ano, "You better watch out," 'di ba? "You better not cry, you better not pout, I'm telling you why." 'Di ba? Tapos sabi dun, "He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake." 'Di ba? Eh, medyo ano yun, sablay yun. Kasi tao lang din si Nicolas. Ang pangalan niya, bishop hmm, yan eh. Si Bishop Nicolas eh. Hindi yan ano, hindi yan na isang supernatural being na kung saan sabi ng kanta, he knows when you are sleeping. He knows when you are awake. He knows when you are bad or good. Eh hindi. hmm, Tao lang din siya kagaya natin. So siguro doon sa puntong 'yon, talagang
magkakaroon ng danger kapagka hindi natin in-educate yung mga anak natin regarding dun sa ano. So, para sa'kin ano, dapat nababantayan yung mga bata regarding dun sa sino ba talaga 'yan, si Santa Claus, 'no? Puwede mong sabihin na 'yan ay totoong tao, 'no? Ang pangalan niya ay isa siyang bishop nung, Mm. early church sa yung early church, isa siyang bishop sa, hindi ko na ma-recall yung kanyang lugar na pastoran, eh. Myra yata? Oo, parang gano'n. But basically, isa siyang bishop nung, 300, ah, years Third century. after the ascension of Christ 'no, nung church, early church. Tapos, kasama siya doon sa, ah, tawag diyan, yung nag-convene nung panahon ni Emperor Constantine, ipatawag niya yung mga bishops dahil, merong nag-arise na ano, na false teaching 'no, na kung saan na si Jesus ay, tao lamang daw at hindi siya tunay na Diyos at anak ng Diyos, 'no? Si Arius 'no, sa kanya nagsimula yung ano, yung teaching na tao lang si Jesus, eh. Dun lumabas yung Arianism, eh. Kaya yang INC, yung Iglesia ni Cristo na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos at siya'y tao lang, hindi yan bago. Nagsimula yan panahon pa ng early church, 'no? So, nung time na yon, nung nagkakaroon na ng convention na pinagsalita si Arius, siya ay nagpapaliwanag na si Jesus tao lang, nagalit itong si Bishop Nicholas, eh. Ang ginawa niya, nilapitan niya si Arius at sinampal niya. Okay, sinampal niya. So, si Santa Claus nanampal. Okay. Kaya So, pala pastor ano, kaya pala you better watch out, you better not cry. Sinampal ba? tama, oo, tama. So, totoong tao siya. Isa siyang historical figure, pero hindi siya ano, gaya ng pino-portray ng marami ngayon sa kanya na siya ay, parang omniscient. Si Lord lang yung omniscient. So siguro ano, pero ako'y naniniwala kasi kasama siya sa mga nagpapasaya ng Xmas, eh. 'Di ba kasama siya sa nagpapasaya. Pero dapat lang i-educate yung ano, i-educate Mm. natin yung mga bata, 'no, na totoong may Santa Claus in the person of, Bishop Nicholas. Pero hindi totoo yung pino-portray sa kanya, Mm. 'di ba? So, yun lang siguro ang, pupuwede nating, Yung sabihin. pastor, yung ano po, konting nag-Google ako ng konti. Bakit ba nagkaroon ng konsepto no, nagkaroon ng yung Santa Claus? So si Saint Nicholas daw is yung generous man daw siya. So Oo, talaga may pera, mapera talaga siya mayaman, at oo. Mm. mayaman siya, tapos nagbibigay siya ng sekreto. Kapag nagbibigay siya, hindi niya ipinapaalam. Oo, Kaya nga siguro dun sa kanta, pwede sigurong may hugot yung kanta na he knows when you're sleeping, kasi sumisilip lang daw siya sa mga bintana. Kaya meron daw kasi siyang tinulungan doon na isang merchant daw na nabaon sa utang. Ngayon, dahil sisingilin daw siya sa kanyang mga utang, pati yung mga anak niya kasama na sisingilin. So ngayon, yung mga anak niya kukunin, pwedeng gawing prostitute o kaya basta kung anong gawin ng mga pinagkakautangan. So nalaman daw yun ni Saint Nicholas at tawag dito, at palihim niyang naglagay siya ng ano sa bahay, yung mga pera, o hindi ko alam kung pera ba yun, sakto, para mabayaran yung utang nung merchant na yon. Ngayon, sa ginagawa niya yun, isang beses nahuli siya nung tatay nung ano, nakiusap siya na wag sabihin kasi yung pagtulong niya ayaw niya pasabi. Parang sabi ng Panginoon, 'di ba, na kung kayo tutulong, huwag niyo nang sabihin. Parang in-apply niya kasi may alam siya sa word of God, eh. Maaaring talagang so in-apply niya 'yun. dun hinango yung dahil si Nicholas o si Saint Nicholas ay nagbibigay ng regalo, so parang dun hinango ngayon yung tayo ay Puwede, nagbibigay ng tama. regalo, parang gano'n, oo. Mm.
Oo. But Kaya lang, basically, wala i-ano na. lang siguro yung ano, liwanagin lang ah, yung lyrics nung song na ang dating kasi parang ano eh, parang si Lord siya eh, no? Yung alam niya pag ikaw ay natutulog, alam niya pag ikaw ay gising, alam niya pag ikaw ay masama, alam niya pag ikaw ay mabuti. So Oo. pagka kasi tiningnan mo yung lyrics na yan, eh mai-a-attribute mo na siya ay omniscient eh. So which is wrong. Kaya dapat medyo i-educate lang. But I do believe na part siya ng nagpapasaya ng ano, nagiging more festive eh, yung pagdiriwang ng Pasko. Alright? So, ang ano lang diyan talaga, wag nating hayaan na nandun ang focus. Dapat ang focus na kay Christ. So, pwede natin siyang i-categorize doon sa Xmas. Tas ang tunay na Christmas, si Kristo yung ano, yung pinagdiriwang. May maganda kasi sinabi kanina, gusto ko lang puntuhan ano, hindi naman porket wala sa Bible, eh, ano, kasi madalas kasi nagiging problema ng mga ibang mga Christians, nagiging masyadong legalista. Pagka wala sa Bible, hindi dapat ah, ginagawa, Gawin. pina-practice, oo. Alam niyo meron akong alam na isang ano, eh, isang kuwento, eh, na sa sobrang pagiging legalista nitong lalaking ito, namroblema siya nung magkaroon siya ng girlfriend, 'no? Kasi nung siya ay magkaroon ng girlfriend, ang pananaw niya kasi 'pag wala sa Bible hindi niya dapat gawin. Eh, ngayon dahil wala sa Bible na gustong-gusto niyang halikan yung girlfriend niya, eh, wala sa Bible. Namomroblema ngayon siya. Eh, gusto niyang halikan, eh. So, kahit man lang yung kiss sa cheek 'no, yung para lang maipadama niya na mahal kita, tapos, maggo-goodbye kiss siya, hindi niya rin magawa kasi hanap siya ng hanap sa Bible. Sabi niya, naku wala, hanap siya, meron siyang nakita, kaya lang si Judas yung humalik. Si Judas yung humalik. Tapos yung maghalikan kayo ng banal na halik 'no, hindi niya rin maisip na ito ay puwedeng i-ano sa girlfriend. So sabi niya hinahanap niya specific dapat puwede mong halikan yung girlfriend mo. Eh, wala siyang makita, 'di namroblema ngayon siya sa pagiging legalista niya dahil wala siyang makita na kahit man lang halikan mo sa lips sa pisngi, wala siyang Wala. makita. Eh, isang araw, ikakasal na sila 'no, dahil ikakasal na sila, nagpe-prepare na sila ng wedding, siguro yung girlfriend niya 'no, dahil ilang araw na lang ikakasal na, hindi nakapagpigil 'no, hinalikan siya isang gabi bago sila maghiwalay, hinalikan siya. Nung hinalikan siya, dahil siya ay maalam sa Bible, hinalikan niya rin. Bakit? Kasi nagkaroon na siya ng basis. Meron kasi siyang nabasa, "Do unto others what you want others do." Biblical naman pala yan eh. Okay. Hindi, Ay, Kidding Jesus. kidding aside mga kapatid ano, biro lang, pinapatawa lang namin kayo. Hindi naman kasi porket wala sa Bible, hindi natin pupuwedeng i-ano, kasi masama bang alalahanin yung kapanganakan ni Jesus? 'Di ba, wala namang problema doon, eh. Masama ba na ipagdiwang natin ang kapanganakan ni Jesus? Wala din akong nakikitang problema doon, 'no? Siguro yun lang, ilagay natin sa tamang perspektibo. Yung mga idinagdag nung 3rd century, nung 4th century na, activity to be more festive, yung celebration ng Christmas. Although alam natin na there is nothing wrong with that kasi masaya naman talaga. Masaya yung nagpapalitan ng regalo, masaya yung nagkakainan, masaya yung merong, Santa Claus, masaya, eh. Ilagay mo lang sa tamang perspektibo. Put Christmas over Xmas. Ihanay mo yung mga yon sa Xmas na wala talaga silang kinalaman sa selebrasyon ng Pasko. Wala silang kinalaman wala silang kinalaman doon sa kapanganakan ni Jesus.
Idinagdag lang just to be more festive, which is nothing wrong, I believe, doon sa bagay na yan. Ilagay mo lang sa tamang perspektibo. I-educate mo yung mga anak mo na yung mga yan, idinagdag lang yan para mas maging masaya ang selebrasyon ng Pasko. Pero wala yan talaga sa kapanganakan ni Jesus. Di ba? At hindi rin naman masama na sige, merong ganyan, di masaya. Alam mo, nakakalungkot lang o nakakatawang isipin. Yung mga ayaw mag-celebrate ng Pasko, pag binigyan mo ng regalo, tinatanggap naman. Di ba? Tapos, sa mga company na pinagtatrabuhan nila, tumatanggap din sila ng Christmas bonus. Gustong-gusto nila yon. Sasama pa nga loob nila pag hindi sila nabigyan. So point is, kung hindi ka naniniwala na dapat ipag-celebrate ang Pasko, dapat huwag ka rin tatanggap ng Christmas bonus. Kung gusto mo maging legalista talaga, kung gusto mo maging technical, ay hindi ako naniniwala sa Pasko kaya okay lang. Ayokong tanggapin yung Christmas bonus na yan. Okay? Ayokong tanggapin yung regalo na yan, di ba? Dapat ganun. Ano ko lang naman, nabanggit ko lang naman. So ako personally naniniwala ako. Yang idinagdag na yan to be more festive, no? Yang Santa Claus, Rudolph the Red-Nosed Reindeer, Christmas light, Christmas tree, bigayan ng regalo, kainan dito, kainan doon, party dito, party doon, just to be more festive. Pwede natin silang ihanay sa Xmas. Tapos yung Christmas, walang kinalaman dyan sa ganyang kasi wala sa Bible eh. Pero dahil nga to be more festive, I don't believe na masama yon. Kasi masaya naman talaga. Ilagay mo lang sa tamang perspektibo. Put Christmas over Xmas. No? Ipaliwanag sa mga bata, especially sa mga anak natin, no? Ang focus ng Pasko, si Jesus. Pinanganak ang tagapagligtas during nung unang Pasko. Hindi siya pinanganak ng December, wala nakakaalam. Pero wala namang masama kung ipag-celebrate natin ang kapanganakan ng Panginoong Hesus. Yun lang para sa akin. Naisip ko po, Pastor, yung Santa Claus. Bakit Santa ang tawag sa kanya? Dapat santo, no? Opo. kasi lalaki eh. Narinig ko yun, yun daw yung pronunciation ng mga Dutch people, yung Santa Claus. Pero kung titignan natin yung saint ni Santa, para bang dahil may ganun nakalagay sa kanyang pangalan, is lamang siya sa mga tao. Tao ba? Para bang lamang na siya sa mga ibang tao kasi may saint siya. Parang angel, di ba? Angel is higher eh. Di ba? Parang Pero ganun. sabi ng Biblia, lahat ng sumampalataya kay Kristo ay tituring na santo. Banal, oo. Banal. O sabihin natin na Saint Joel, Saint Henry. So, huwag na lang natin lagay. Automatic na yun. Ang mangyari niyan, tayo magiging Santa Claus niyan. Santa Claus talaga, maraming pupunta sa iyo yan. Mamas ko. Yun ang malapit niyan. Pero Tsaka ako yung practice din, no? Kaya yung mga legalista ay medyo laban sa pagdiriwang ng Pasko, yung naging practice at paniniwala. Sige bro, tuloy mo sasabi mo. tawag dito, walang sinabi na i-celebrate sa Bible, pero wala din namang sinabi na huwag i-celebrate. Hindi rin sinabi na huwag i-celebrate eh. In fact, 'di ba sa Colossians chapter 2, verse 16, 'di ba, yung sabi ni Pablo, huwag tayong pahatol eh. Sa pagkain, sa inumin, sa mga festival, sa new moon, 'di ba? Binanggit yung pagkain o kaya maging yung mga festival, mga sabihin, walang pwedeng humatol kanino man. Kung ang motibo mo ay tama at yun ang laman ng puso mo at maganda at hindi nakakapagpasama sa pagiging Kristiyano mo, pagiging tao mo, ay malaya kang gawin. Walang sino man ang pwedeng humatol. 'Di ba? Sa 1 Corinthians chapter 8 verse 4, idol is nothing. When sabi ni Pablo, 'di ba? Yes. Wala naman 'yan eh. Kahit nga maglagay ka ng santo dun sa harapan ng mo, hindi naman 'yun ang magpapasama sa iyo eh. Hindi 'yun eh. Kundi kung ano yung laman ng puso mo, ano yung purpose mo sa paggawa mo ng isang bagay,
Nakakasira ka ba ng ibang tao? Nakakaapekto ka ba? Napapasama mo ba yung pagiging Kristiyano mo? 'Di ba? Yun ang ano, yun ang hindi maganda. Pero yung mga bagay-bagay pagdating sa usapin ng araw, selebrasyon, 'di ba? Yung pagkain, hindi yan yung ano, malaya na't malayo na tayo eh. Kasi hindi nakapagpasama sa pagkatao natin, hindi tayo nakakasira naman sa iba. Tama. No? Ang masama lang kasi pagka yung mga bata nasisira pag Pasko, yung 'di ba, ayaw ng palipasin ng Pasko ng walang regalo eh. No? Doon ano eh, doon tayo napapasama eh. No? Saka si Pagka ganun Ninong nag-iisip ka eh. nanganganib. No? Saka si Brad, may Ninong sinasabi ka pa kanina, Brad. Ano yung Brad Jeff? May sinasabi ka kanina? yun siguro yung sinasabi ni Brother Joel na kung di naman nakakasama. Sa totoo lang, meron ding magandang epekto yung pagdiriwang ng Pasko talaga. Sa totoo lang, kasi sa Pasko minsan, nagiging malambot yung puso ng mga tao. Oo, Nangyayari, pag nagpapatawaran Pasko, ano, papatawaran, nagbibigay. nagbibigayan. So, bakit di natin tignan yung mabuting side niya, di ba? May Tama, mga mabuting side siya. Yung mga nag-aaway, nagre-reunion, tama, nagkakaroon ng bonding. tama. Kung sabi nga sabi niya sa Colossians, to those who are pure, all things are pure, 'di ba? Oo, Kung ano man yung ano, kung masamang isip mo, kahit anong kaganda yung bagay na yan, magiging masama Masama, talaga yan. magiging masama yan. tama, Masama ang isip mo eh. So tignan na lang correct. natin na bakit pa natin ititigil yan, 'di ba? Eh kung ang ating iniisip naman ang Panginoon eh. Hindi naman si Tama. Santa Claus eh. Buti sana kung Naging masama ang ano 'no, masama ang epekto 'no, kung masama oo. hindi naman. Siguro yung ibang ayaw niyan, yung may-ari ng company, ayaw Yung magbigay ng nabanggit ka bonus. ni Pastor, ano, yung ano ba, yung kung ayaw mo ng pagdiriwang ng Pasko, anumang bagay na may kinalaman sa Pasko, dapat hindi ka Oo, abagi. Di Makikinabang, ba? hindi oo, makikinabang. Hindi ka tumatanggap mula doon. oo, O hindi ka rin umaano, pag binigyan ka ng Christmas bonus, huwag mong tanggapin. Kasi yes. may Tama. Tapos kinalaman yun dun sa tapos celebration 'pag na may yun. Christmas party yung pamilya ninyo, huwag ka ding umattend. Oo. Huwag ka Huwag makikain. kumain. Huwag Mag kakain. Oo. mag-ano ka, magmukmuk ka na lang sa isang tabi 'no? Pag pinadalangan ka ng kaldereta galing sa kapitbahay mo dahil Christmas party, huwag mong tanggapin Oo, dapat oh, huwag yun. tanggapin, di ako naniniwala diyan. Tsaka hindi yun, di ba? May mga family reunion na kung saan kaya nagkaroon ng reunion dahil Pasko. Oo, nagse-celebrate ng Pasko. Di wag mo na ring anuhin yun. Wag mo na ring puntahan, di ba? Napaka-bitter ng ano mo. Napaka-bitter ng buhay mo. So tama yung sabi ni Jed eh. May magandang epekto eh, no? May magandang resulta. Ngayon, siguro kung masama ang resulta, masama ang epekto, yun dapat talaga labanan. Pero kung maganda ang epekto, 'di ba? Maganda ang resulta, nagiging mabait yung mga tao, nagbibigayan, 'di ba? Ang problema lang kasi talaga sa ngayon, parang nagkakaroon na ng different meaning yung Pasko. 'Di ba? Pag tinanong mong marami, anong definition mo ng Christmas? Christmas is about giving. Christmas is about forgiving. Although magaganda yung kanilang mga definition, pero alam natin, Christmas is not about giving and forgiving. It's about the birth of the Savior. Di ba? Pinanganak ang ating tagapagligtas. Yun ang ano. Pero, dahil maganda rin yung nagbibigayan, maganda rin yung nagpapatawaran, may magandang epekto rin. Tama. Maganda rin eh. Di ba? So, ang ano nga dyan, hindi naman nakakasama. Maganda nga eh. Di ba? Ilagay lang sa tamang perspektibo. Kasi talaga sa totoo lang, ako personally, may mga kaibigan ako na hindi talaga nagse-celebrate ng Pasko. Mga pastor to ha. Pag binati mo nga eh ng Merry Christmas, ano ka pa eh. Kukorek ka eh. Iko-correct ka. Oo. Ngayon na mula noon, hindi ko na sila pinagbababati. Pag Pasko. Di Pero ba? ako dati, meron ako dating boss na ano na Iglesia ni Cristo. In fairness naman sa kanila, pinag-Christmas party niya kami. Tapos pag dumarating siya, kinakamayan niya kami, binabati niya kami Merry Christmas. Nakikiano siya, Ah, may mga regalo pa nga kami natanggap sa kanya eh. May bonus ah, din. Pero ano siya, Iglesia ni Cristo siya.
Ikaw ayos Iglesia na ni si Cristo. ayos na Hindi si na rin, ano, hindi ayaw mag-celebrate ng Pasko ang Iglesia ni Cristo. Kahit nga birthday, parang hindi rin sila nagse-celebrate, eh. Dating daan ganyan, eh. Masyadong ano, mahirap din kasi 'pag masyado kang legalista, 'no? Katulad nung nasabi ko, 'di ba, kanina, gusto niyang gawin ng isang bagay, wala siyang makitang basis sa Bible, mahirap din. ito naman pastor, may kinalaman Oh, nito sa Pasko bago oh. magpasko, 'di ba? Yung may gumigising ng madaling araw, hinihintay yung kalauban Oo, ng ano ng simbang gabi. oo, yung ganun. 9 days yan eh. 9 days yan eh. 16 to Oo, 24 yan. oo, Ngayon, yung mga hindi pala gising ng maaga, napipilitang gumising ng maaga, oo, yung mga nililigawan nila, sasamahan nila dyan. oo, Yung ginagawa nilang date yan. Yung iba correct. naman, maganda kasi yung family ang isinasama. Oo, Di ba? Yung vibe, gusto nilang sundan yung vibe ng magpapasko. oo, So, ah, kaso yung kanilang kaisipan, ayon dun sa, hindi ko alam kung yan ay aral ng Katolika, Romana, na na pag nakumpleto mo yung 9 days, ay yung mga oo, hihilingin mo ay mangyayari sa Panginoon oo, at magiging swerte yung buhay mo sa mga susunod na araw o oo. susunod na taon na Kaya darating pa. pinipilit nilang ano 'no, makumpleto. Opo. Ano po bang masasabi natin doon? Yun po ba ay biblical? Oo. Ay, si Jed maraming masasabi yan, si Jed. Jed, ikaw naman ano dyan, Jed? Mahirap yan. 9 ba 9? Oo. 9 days yan Naka-8 eh. ka na, sumablay ka Siyam. sa pang, naka-8 ka na, tapos sumablay ka sa pang siyam. Oo, sayang. Para Kawawa naman naman. pala Bigla yan. kang bigla kang nagkasakit 'no, o kaya naman ano 'no, napuyat ka nung gabi na yun, may mga ginawa ka. Kawawa naman, wala na, tapos na. Oo, Hindi sayang 'no? magdadamdam ka pa nun. Oo. Eh, hindi pwedeng ganun eh. Kasi laging ang kalooban ng Diyos yung mangyayari sa buhay natin. Eh Aha. kung yung motibo mo hindi umaayon sa kalooban ng Diyos, kaya mo siya ginagawa, tapos ngayon mag-e-expect ka na ikukumpleto mo para lang ibigay sa yung kapritsyo mo. Ano ka sinusuwerte? Ano ka sinusuwerte? Eh, pumunta ka pa nga do'n, di ka rin naman nakikinig. Pupunta ka lang do'n para attendance. Oo, 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 tama. Attendance. Buti man lang sana kung nakikinig dun sa ano ng pare, Oo, sa sermon, ano? oo, Hindi naman tama. lahat, pero maraming ganyan simbang tabi. Simbang tabi, Nasa tabi-tabi lang. simbang Mahagip tabi, I mahagip like lang, that. mahagip lang. Oo, Mahagip lang ng ano ba? oo. Masilip lang yung pare 'no, sisilipin muna yung pare, at least nasilip niya na, ta's punta na siya dun sa labas, sa likodan. Hindi po natin Ay, iba. pinagtatawanan yung relay, no? Pero Ay, ano oo, natin yung no mali. offense yung ano, No, baka naman ah, magalit ah, sa'tin yung ano, hindi naman. magalit sa'tin yung, Yung thought lang na ano, yung mindset lang na dapat kumpletuhin para matupad yung wish mo. Walang walang katotohanan 'yan. yes, totoo. Pero hindi Eh, tayo pero laban dun sa ano 'no, sa tradisyon na 'yan na, nagsisimba ng madaling araw, 'no? Kahit anong oras naman magsimba, walang problema. Kasi meron din mga Christians na gumagawa niyan, eh, may simbang gabi na rin, oo. meron. Diyan sa area ng Cavite, alam ko meron diyang ministerial na ginawa nilang ano, nagsama-sama sila ng mga churches, nagkaroon din sila ng simbang gabi. Ginagawa nila 'yan sa area ng Cavite, 'no. So, hindi hindi tayo wala tayong nakikitang problema doon, eh, kung, magkaroon ng gano'ng, programa na may simbang gabi araw-araw for 9 days hanggang mula 16 hanggang 24, 'di ba? Kasi programa ng simbahan lang naman 'yan, eh, kung 'yan yung napagkasunduan ninyo. Pero tama yung sabi mo na, ah, although there is nothing wrong do'n sa magsimba ka gabi-gabi, for 9 days. Pero yung paniwalain ka na kapag nakumpleto mo, ah, si Lord hindi makakatanggi sa lahat ng gusto mong hingin. Gano'n ang dating, eh, 'di Oo. ba? Lahat ng hihilingin mo, si Lord, walang magagawa kundi ibigay sa'yo. Pagdating kasi sa answered prayer, walang method, eh.
Walang step 1, step 2, step 3. Na kapag eto nasunod mo, si Lord ay walang magagawa kung hindi ibigay sa'yo. Hindi gano'n. Nagpipetition ka at grace lang ni Lord, no, ang magiging dahilan para ibigay sa'yo yung petition mo. So nasa prerogative pa rin ng Diyos kung ibibigay niya yung hinihingi mo or hindi. So hindi natin po pwedeng gawa ng kondisyon ng Diyos na Mm. nasunod ko to, okay? So wala ka ngayong choice kundi ibigay ang gusto ko. At wala rin kasing biblical basis doon sa bagay na yon na pagka nasunod mo yung 9 na araw na ikaw ay makakapagsimba tuloy-tuloy, ibibigay ng Diyos yung hinihingi mo. So walang ano. Ngayon, kung dahil sa paniniwalang yan, tapos may mga iilan, o kahit pa sabihin natin may mga marami, yung natupad yung kanilang hinihiling, that doesn't mean yan ay para sa lahat. Posible na yung kanilang hinihiling sinagot ng Panginoon, pero hindi yan applicable to all. Na kung saan, porkit nasunod mo yung siyam, no? Si Lord ay wala nang magagawa kung hindi ibigay talaga yung gusto mo. So hindi ganoon. Walang ganong pangako ang Panginoon, 'di ba? Prayer nga ibig sabihin it all depends on God. Kung sinagot ka, salamat, 'di ba, sa hinihingi mo. So hindi siya walang tamang formula, walang tamang method for you to receive an answered prayer. Kasi it all depends on God. Kaya nga prayer Ang kasagutan nasa kamay ng Diyos. Ibigay sa iyo ng Diyos, praise God. Kung hindi, pasalamat ka pa rin sa Diyos kasi mas alam ng Diyos yung makabubuti para sa atin. Mm. So hindi natin po pwedeng ikahon doon. So sa mga kapatid nating sa mga kaibigan nating naniniwala diyan sa practice na 'yan, no? Kaya sila nagsusumikap na sundin yung 9 na araw dahil doon sa motibo na 'yon. Kasi yung motive 'yun Kaya mo ginagawa 'yan, yung motive gusto mo, may hihilingin ka, sagutin ni Lord, no? No offense pero hindi totoo 'yon. Ngayon kung ang motibo mo kaya mo ginagawang magsimba kasi gusto mo lang talagang magsimba at bigyang parangal ang Panginoon sa buhay mo, kaya mo ginagawang magsakripisyong gumising, okay lang 'yon. Pero kung ang magiging motibo mo dahil meron kang hinihiling sa Diyos, no, na parang igagapos mo yung kamay ng Diyos na wala siyang magagawa kung hindi sagutin ka dahil nasunod mo yung 9 na araw, wala pong gano'n sa Bible. Hindi natin Mm. po puwedeng ikahon ng Diyos, pasusunurin do'n sa gusto natin, 'di ba? Na dahil nasunod mo yung 9 na araw, si Lord walang magagawa kung hindi ibigay ang gusto mo. Walang gano'n. Hindi natin po puwedeng lagyan ng kondisyon ang answered prayer. Wala kasing formula, walang tamang formula, walang tamang steps, walang tamang method na dapat mong gawin para maka-receive ka ng answered prayer. It all depends on God, 'di ba? Ang prayer, it all depends on God, nasa kanya. But of course, merong ilang mga kailangan mo ring i-exercise for you to receive an answered prayer, kagaya ng sinasabi ni Lord na kailangan mo ng pananampalataya, 'di ba? 'Di ba sabi niya, when you say to this mountain, be removed, it will be done for you by my Father. Tapos yung palang tinutukoy niya na yun regarding sa prayer. Na sabi niya, when you pray, believe that you have received it and you shall have it. So faith is an essential element to receive your request. So meron ganon, pero walang step 1, step 2, walang method. Walang Mm. ganong So may kalakip na pananampalataya dapat kapag tayo may hinihingi. Yun lang yung nakalagay sa Bible. Other than that, Tama. ah, wala na. Wala ng 'di ba? Dadagdag ko lang pastor no yung yung pag-claim natin sa mga prayer na ano ba yung tiyak na tinutugon ng Diyos. Sabi sa
2 Corinthians 1:20, di ba? All the promises of God are yes and amen. So, Mhm. ang sinabi doon, all the promises, hindi all your desires, all your Hmm, wants, yung oo. yung yes, no? Hindi, yung ang sinasabing yes doon is yung the promises of God. So pag yung hinihingi natin is will of God and promises of God, i-claim natin 'yan kasi mag-yes talaga ang Diyos diyan, no? So, di ba pa sabi yung delight yourself to the Lord, di ba? And He will give you the desires of your heart. So parang yung interpretation ng iba, ah, sabihin mo sa Diyos yung gusto mo at ibibigay niya Ibibigay lahat niya. ng gusto mo. Hindi, hindi gano'n yung interpretation do'n. Delight, hanapin mo yung kaligayahan sa Diyos, hanapin mo sa Kanya yung kaligayahan at siya magbibigay sa iyo ng desires, 'di ba? Na ano, siya magbibigay sa iyo ng desires. He will give you yung desires na ayon sa kanyang kalooban, hindi yung kung ano maiisip mo. Kunwari ako, may desire ako, iki-claim ko na ba agad, kunwari ipag-pray ko yung ano, Miss Universe, maging asawa ko yun, iyon yung desire ko. O paano yun? Mamatay na lang ako, hindi. Hindi yung mangyayari. So malabo yun, kaya hindi gano'n yung pagki-claim ng mga bagay-bagay, no? So yung maling interpretation kasi minsan nagdudulot yan ng ano, negative. Yun lang yung dadagdag. Pag gusto mong mapangasawa yung Miss Universe, sabihin sa'yo ni Lord, aral ka muna ng English. English speaking yung ano natin ngayon. Dugo-dugo ilong natin doon. Bira. Gumagawa ang tao ng doktrina, mga aral, base doon sa kung ano yung gusto nila. Oh, Ano, gumagawa sila ng alituntunin at parang ang dating, matapos isipin ng tao yung ganitong bagay, ay sila yung mag-iisip na kapag ito ginawa ko, ito gagawin sa akin ng Diyos. Oo. 'Di ba? Yung parang ganun. O parang siguro isipin nila na kukondisyonin nila ang Diyos na Lord, gagawin ko to, tapos bigay mo yung hinihiling ko. O, wala namang ganong sinabi ang Diyos. So, na Mm. tayo ang mag-iisip ng mga paraan, tapos kung anong maisip nating paraan, masusunod tayo, at pag nagawa natin yung naisip natin, eh, maibibigay ng Diyos yung mga hinihiling natin. Marunong pa tayo sa Diyos noon. Oo. Ganun. Alala ko nung araw nung bata pa ako, pagka hindi ako sumusunod, sabi sa akin ng nanay ko, gusto mo, palitan na tayo ng pangalan eh. Palitan tayo ng posisyon, ikaw na maging magulang. Kasi gusto mo, ikaw masunod eh. Di ba? So, Oo. isipin, meron pong mga, ano, mga bagay na nakasulat sa Bible, paano ang Diyos tumugon ng panalangin, paano niya ibinibigay yung mga panalangin. At yun ay isang ayon doon sa mga sinabi po ng mga kapatid natin, Sir Henry, Brother Jed. Yan ay nakabase doon sa kalooban ng Diyos. Kahit magtututuwad ka pa dyan, gusto mo tumalong ka pa doon sa bridge ng Cebu. Pag hindi kalooban ng Diyos, yung sinasabi mo, hindi yan ibibigay sa iyo. Kasi hindi nga kalooban eh. Kahit mabuti Oo. pang bagay yung naiisip natin, mabuti, kahit na mabuti, magandang layunin, magandang plano, pero kung hindi yan alinsunod dun sa plano ng Diyos sa buhay natin, hindi po yan mangyayari. Kaya Yes. nga, ang isang Kristiyano, hinahanap niya ano yung plano ng Diyos sa buhay niya. O Correct. hindi yung kung ano yung gusto mo lang gawin at pagkatapos, pag nagawa mo, sabi mo, bigay mo na sa akin yung gusto ko. Ano yon? Gawain po ng spoiled brat yon. So, wag tayong ganon. Wag ganon. Hindi, walang ganon. O, hindi po masama ang simbang gabi. Hindi yan masama. No, lalo na Mm. kung nakikinig ka naman ng sermon, kasi meron ka Mm. rin namang matututunan doon tungkol sa pag-ibig ng Diyos, sa kapatawaran, pagdalaw sa atin ng Panginoon. Pero kung iniisip natin yung maisip lang natin, hindi po ganoon yon. So, Oo. yun po siguro yung negatibong hindi maganda kung yun ang nasa isip natin. Ngayon, Oo. dapat naman po tayo doon sa Pastor, Brother Jed.
doon sa ano ba talaga ang essence ng Pasko? Yun. Ano ba talaga ang laman ng Pasko? Mm. Bakit ba may Pasko? At bakit ba napakahalaga din sa atin bilang Kristiyano na tayo'y mag-celebrate din ng Pasko? Kasi yan Mm. din naman yung ipinaglalaban natin eh. Di ba? Pag sa kabila ng yung iba ay tumututol, marami silang sinasabi patungkol dun sa hindi tayo dapat nag-celebrate ng Pasko. Pero tayo ay naniniwala na marapat din naman. Wala din namang masama na mag-celebrate. Kasi meron tayong dahilan na nasa puso natin at dahilan kung bakit tayo nag-celebrate. At yun yung essence talaga ng Pasko. Ano po ba ito, Pastor? So, of course, alam na naman ng lahat kung ano yung reason ng selebrasyon ng Pasko, di ba? And ito'y may kinalaman sa sa kapanganakan ng Panginoong Hesus. Siguro kung dapat lang nabigyan ng pansin diyan, sino ba yung Hesus na yan na pinanganak? Kasi let's say for example, yung mga ibang religious group, no? ah they do not believe na si Jesus ay anak ng Diyos, na siya ay tagapagligtas, no? So yun yung problema, no? Ah pinaka-essence kasi ng Christmas is that the Savior has been born. Basahin ko nga yun, no? Sa Luke chapter 2, ito yung time na si Jesus ay ipinanganak at pagkatapos yung anghel ay bumaba, in-announce yung kanyang kapanganakan. Etong sabi, bilanggit ni dito kanina yung shepherd, no? Si Joel. Sabi rito sa verse 8, Luke chapter 2, verse 8, etong sabi. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. Verse 10. But the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all people. Verse 11, ito yung pinaka gandang announcement niya. Today, in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Of course, alam natin hindi December 25 to. Diba? Pero ito yung reason kung bakit tayo nagse-celebrate ng Pasko ng ganitong panahon. Kasi traditionally, sineselebrate nga sa December. A Savior has been born to you. Yun yung pinaka-reason, pinaka-essence ng Pasko. Pinanganak ang tagapagligtas. Now, hindi ka ba magdiriwang yan? Pinanganak ang tagapagligtas. Siguro magandang puntuhan din natin dito, bigyan ng pansin. Bakit sa shepherd o mga pastol, in-announce nung anghel yung kapanganakan ni Jesus? Magandang i-consider yun eh. Kasi imagine, nagpakita ang anghel sa mga shepherd o mga pastol. Alam natin, no? Sa panahon natin ngayon, kapag pinakitaan ng anghel ang isang tao, parang iniisip ng marami, yung tao na yan, siguro special yan. Mabait yan, banal yan. Isipin mo, pinagpakitaan ng anghel. Ganun, di ba? So sa panahon natin, ganun yung tingin ng marami kapag ang isang tao pinagpakitaan ng anghel. Now, tanong, yung ba mga shepherd na yan ay mga special na tao? Sila ba ay mga mababait at banal? Sa Bible, pag tiningnan natin, wala tayong mababasang itong mga shepherds na to ay mga special type of people eh. Wala eh. They were just ordinary shepherds. Ordinary. Hindi nga nabanggit yung mga pangalan nila eh. Hindi rin natin alam kung taga saan sila. Hindi nga natin alam yung exact number nila, kung ilan sila nung time na yun eh. Wala kasing nakalagay sa Bible eh. Ang sabi lang, there were shepherds. So, we don't know their names. Hindi natin alam saan sila nakatira. Pero bakit sila yung Sila yung pinagpakitaan ng anghel at binigyan ng impormasyon na isinilang na ang tagapagligtas. 'Di ba? O if there is nothing special with them, bakit sila? Yun ang magandang tanong din. Now, according sa history, according sa pag-aaral, etong mga shepherds na to, sila yung keeper of the temple flocks.
yung mga inaalagaan nilang tupa, ito yung mga hinahandog sa temple. Di ba sa Old Testament period, may mga animal sacrifices na ino-offer para patawarin ang kasalanan nila. So itong mga shepherds na to, tagapangalaga ng mga temple flocks. Now, bakit sila ang Sila ang binigyan ng impormasyon na pinanganak na ang tagapagligtas. Isa lang ang ibig sabihin nun eh. Since etong mga shepherds na to, ang trabaho nila, alagaan yung mga animal sacrifice o yung mga animals, yung mga tupa na isinasacrifice sa temple for the forgiveness of sins ng mga tao nung time na yan. So parang sinasabi ngayon ng shepherd dito sa mga pastol na to na tagapangalaga ng mga tupa na hinahandog doon para patawarin ang kasalanan nila. Parang sinasabi ng anghel, meron akong good news and bad news sa inyo. Ang good news, the Lamb of God has come. The ultimate sacrifice for the sins of humanity has come. The Savior of the world has come. So dumating na yung ultimate sacrifice. Ito yung good news. Now, yung bad news, hindi na lang na-record sa Bible, parang sinasabi ng anghel, ang bad news naman, maghanap na kayo ng ibang trabaho. Okay? Kasi hindi na kayo dapat mag-alay pa ng hayop dahil yung kordero ng Diyos dumating na. The ultimate sacrifice for sins has come. 'Di ba? So ito yung pinaka-essence ng Pasko at dapat nating ipagdiwang 'to. Bakit? Imagine dumating ang Savior, the Lamb of God, who takes away the sins of humanity. Ang pinaka-primary problem natin is forgiveness. Pinaka-primary need natin, pinaka-primary need is forgiveness. Kasi ang pinakamalaking problema natin, kasalanan. Tama? So ang pinakamalaking problema natin, kasalanan, and primary need natin is forgiveness. Now, ang pinagdiriwan nating pagpasko is this. Yung solusyon doon sa malaking problema natin, which is sin, dumating na si Jesus. He is the Lamb of God. The ultimate sacrifice for sins. Dumating na. Tama? At yung pinakamalaking pangangailangan natin, which is forgiveness, ay ma-accomplish nitong kapanganakan ng Savior kasi He will die for the sins of humanity. So, bakit natin hindi ipagdiriwang yung kapanganakan ng tagapagligtas? Gayong sa kanyang kapanganakan, yung pinakamalaking problema natin, which is kasalanan, at yung pinakamalaking pangangailangan natin, which is forgiveness, na solusyonan at the coming of Christ. So para sa akin, dapat kong ipagdiwang yun. I don't know about you, pero ako, ipagdiriwang ko yung dumating yung Savior ko. Diba? Yun ang pinaka-essence ng Pasko. Para sa atin. O para sa akin pala, Robert. Sa inyo, baka meron kayong gustong idagdag doon. Si Brother Jed. Okay na ako doon. Yun na yun eh. Sold ka na doon. Yun na yun. At saka, masarap naman talagang isipin yon, no? At magandang lagi din siyang inaalala. Although sa Bible, no, yung kasama sa ang inutos yung Lord Supper, tapos baptism, yun yung pinaka tinatawag ng ibang yung dalawa naman tawag ng yung mga scholar doon. Meron silang tawag diyan yung baptism, parang ordinance. Yun ang tawag, term lang naman yon na inutos sa church. So, na yung Lord Supper, Lord's Communion, tapos yung baptism na gagawin ng mga Kristiyano. Pero isa rin sa napakasarap laging isipin, na yung tagapagligtas ay naparito sa atin, nagkatawang lupa. Kasi lupa, lupa yung nagkasala. So dapat katawang lupa yung nagkasala. So dun tayo tutubusin sa bagay na yon. Dahil ang pangako naman ng Panginoon, balang araw, yung katawang lupa natin ay babaguhin niya. Babalik tayo dito sa mundo pag nabago na yung langit at lupa. Babalik tayo sa katawang glorified na. No? So, at yun ay mangyayari. So, napakasarap isipin na nangyari na isinilang ang tagapagligtas. Kaya hindi naman
pagod siguro isipin at exact na taon-taon isi-celebrate natin yan. No, actually, napakaganda pang ang i-celebrate eh. Kasi yung vibe ng paligid nagbabago eh, gumaganda. So, yun yung ano, yun yung dapat matanim sa marami. So, siguro dapat lang talaga mabago yung kaisipan ng marami patungkol sa Pasko. Iba, masyado na kasing commercialize ang Pasko ngayon eh. Diba? Yan Parang naman, Yun ang pagpasko, ano, material, totoo Brad, materialism. totoo. Sa sobrang komersyalismo niya, kaya ngayon yung iba medyo laban na. Kasi mm, nagiging ano na eh. Tapos yun nga, may mga bata na parang pagka walang regalong natatanggap, walang bagong damit, walang masyadong selebrasyon sila sa pamilya nila, parang hindi Pasko. Yun ang nagiging nangyari. Kaya talagang dapat i-educate lang. No? Hindi porkit wala kang bagong damit, walang bagong sapatos, walang handa, walang ano, eh hindi Pasko. Ipagdiwang pa rin natin kahit simple lang, no? Na si Lord ay dumating, ito yung panahon na hindi sa ganitong panahon, kundi inaalala natin sa panahong ganito na ah, merong isang araw na ipinanganak ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas, 'di ba? So, yun lang, may tamang perspektibo lang. Hindi hindi importante may bagong damit, may bagong sapatos. Although bonus na lang 'yan. Kung meron ka niyan, hindi masaya. Pero kung wala, hindi maging hadlang sa pagse-celebrate Mm. at pag-alala ng kapanganakan ng Panginoong Diyos. Yun lang yun. Yun lang. Ah, yung Speaking of palaspas Pasko, nga iniisip din nila, di ba? Yung palaspas iniisip din nila eh. Pero Pampalayas na ng demonyo yun, Brad. Kaya ilalagay nila yun sa mga bintana nila. Pampalayas ng demonyo. Anyway, ah di ba Jen, may overtime na dagdag yata pata? tayo. minsan parang gusto ko na rin sumang-ayon dun sa ano eh, wala, wag mag-celebrate ng Pasko eh. Ang dami kasing umaatake sa akin. Joke lang. Gusto kong magtago eh. Di joke. Yung pa, isa pa yon. Isa pa yun sa masyadong ano, Nape-pressure tayo, no? masyadong ano, Parang pressure. culturalize. Mm. Culturalize, Kasi may commercialize. marami kasing practices na na excess na hindi na dapat. Alam ba, katulad niyang caroling, 'di ba? Talagang masaya naman siya. Kaya lang minsan medyo umaabuso rin yung iba na halimbawa nagbigay ka may kumanta sa'yo, nagbigay ka, maya-maya makikita mo meron na naman na nagsasabi, dun sa bahay na yun." Ikaw nga naiingayan ka, naiingayan ka agad. Hindi naman talaga yung ingay noise 'di ba? Tapos nagiging parang yung iba, yung namamalimos na lang ng dating na para bang namamasko po, namamalimos yun na parang naaabuso yung selebrasyon ng Pasko na kung saan para bang ah, ultimo yung mga hindi naman dapat na namamalimos, ginagawa na mamamasko po. Nakikita mo during Christmas, marami yan nag-iikot na hindi naman kailangan, hindi naman dapat. But then again, sinasabi nga natin, dapat ilagay lang sa tamang perspektibo kasi nakasanayan na nga, tradisyon, magbigay ang pagpasko, kaya ganun ang nangyayari. Ilagay lang sa tamang perspektibo. Yun lang talaga yung dapat. Yun. Pwede mo namang hindi gawin eh. Pwede mo namang hindi bigyan, di ba? Okay, sige, paalam na tayo. Medyo tayo ay lampas na sa oras. Magandang gabi sa inyo ulit mga kapatid. At salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi sa topic natin. And nawa, nagbigay sa atin ng kahit papaano'y kaalaman sa ating pong bawat isa sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Okay? Merry Christmas po sa inyo. Maligayang Pasko. Sige, paalam tayo. So, nawa maisayos po natin yung ating mga mentalidad pagdating sa pagdiriwang ng Pasko. Maituro din natin doon sa mga kabataan, mga bata pa, sa ibang mga tao, no? Ang Pasko ay hindi lang patungkol doon sa dapat meron tayong naibibigay, meron tayong itatanggap, no? Bagamat maganda po 'yon. Isa din siguro sa epekto ng Pasko, pero hindi talaga 'yun yung sentro, hindi 'yun yung essence.
So ngayong gabi ay nai-share po namin sa inyo. So tayo na po yung magtimbang-timbang, no? Timbangin natin. No, hindi rin naman dapat magkulang. Kasi hindi rin naman tayo pwede maging masyadong killjoy. Makisaya din tayo, pero wag tayong sumobra. No, yung pagtinimbang dapat hindi kulang. Yung tamang-tamang timbangan lang yung gamitin natin sa mga bagay po na to. Nang sa ganun na hindi naman din maging masama yung tingin ng iba sa Pasko. So tayo din naman kasi magdadala po niyan. So naman po nakatulong sa inyo yung aming po mga napag-usapan na ibahagi po sa inyo. So advance Merry Christmas po sa lahat. Yun po, yung sa mga hindi masaya sa natanggap na regalo. Bigyan nyo na sa akin. Sa, yung sa mga hindi nabigyan, alam mo, kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, nakipag-isa sa Panginoon, tinanggap mo na the best na regalo, no? Hindi kayang tumbasan anumang bagay dito sa mundo. Ibinigay na sa iyo ng Panginoon ang greatest gift, no? Yun ang Panginoon sa ating nagligtas sa atin, no? Kaya ngayong pagdiriwang ninyo, maging masaya kayo. Magpasalamat sa kabutihan ng Diyos. Enjoy lang natin. Kung hindi man kagaya ng iba yung ating selebrasyon, madami. Hindi yun ang importante, kundi ang Diyos ay naawa sa atin, binigay niya sa atin ng Panginoon. Yan po, magandang gabi po sa lahat. Yun. Papaalam Sige. na. Alright, magandang gabi uli sa inyo at Merry Christmas po sa ating lahat. Ingat po tayo at stay blessed po.